Hi guys! Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At huwag na huwag mo pong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. Alam ko medyo marami tayong ganap, maraming nangyari. Ang tagal kong hindi nag-vlog. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo guys yung aking bagong setup. Yung aking bagong bahay. And hindi ko napapahabain, hindi ko na rin ipakwento sa inyo kung ano yung nangyari. Basta, lumipat kami ng bahay. Papakita ko sa inyo kung paano yung magiging setup ko. So, ito yung aming tahanan, kusina. Tapos, ito na yung yung cart ko na nabili nga. Then, dito lang naman ako naglalagay ng, kung naalala niyo yung una kong setup na study table na maliit. So, yun lang yung kakasya talaga dito. So, yun lang din yung gagamitin ko kapag magbablog ako. Pero, dahil wala naman akong client dito, tinutupi ko muna siya, tinatanggal ko muna siya kasi nga, kung nakikita nyo nga maliit lang yung aming tahanan, yung aming sala. Ito nga yung aking cart. Dito ko lang muna siya nilagay kasi para kapag kakukuha ko ng gamit, mas mabilis ko talaga siyang mahanap. Nakasabag kasi to guys, pero isipan ko talaga na tanggalin na lang muna siya kasi nga ang hirap lang na kapag may magpapalinis, bilang may service, so magkakalkal pa ako na magkakalkal. Kung naalala nyo sa vlog ko, meron din akong handrest, yung table ko, dust collector. So nakatabi muna siya guys kasi hindi ko pa talaga siya magagamit dito. Magagamit ko siguro siya kapag may client ako dito na gagawin, ilalabas ko siya, tapos maglalagay ako ng table. Pero kapag gantong wala naman akong client, tinutupi ko muna talaga siya. So, tinanggal ko muna. Ito lang muna talaga yung nakalabas. So, yun lang naman. Ito lang naman yung setup ko. Setup muna namin. So, ayan yung pintuan, papuntang kwarto. Tapos, ito yung, ito ba? Yan yung pintuan na yan yung daanan papuntang tindahan. So, tsaka ko na kayo bibigyan ng house tour kapag charis. So, yun. Ngayon, ipapakita ko lang din sa inyo guys yung aking nabiling bagong UV lamp. Lalo na yung sa mga nag-uumpisa ng na nail tech at gusto nyo na yung magandang UV lamp at meron na talaga kayong budget. Pwede na to sa inyo guys. Maganda siya. And yun nga, ginamit ko na muna kasi siya bago ko talaga siya sa inyo, isama sa vlog ko. Bago ko ipakita sa inyo. Meron akong vlog na bago kong biling UV lamp, yung kulay itim, tas puti. Kaya lang kasi, nasira na naman yung wire niya. So sabi ko, kung bibili ako ng bagong lamp, gusto ko yung wireless na. Kasi nga, lagi ako nasisiraan talaga ng wire. Tapos, para siya may putol sa loob. So, sabi ko, gusto ko na talaga yung wireless, rechargeable siya, then affordable. So, ito yung aking UV lamp na binili. Ayan. Yan. And then, wireless na siya, guys. Ayan. Tapos ito guys, ang tagal ko na siyang nagamit. Isipin mo, nung dineliver sa akin to, parang may isa siyang battery na ubos na. So, parang ilang bang battery to? 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, parang 9 lang yung may ilaw sa kanya. Tapos, may isa na siya na parang naubos na battery sa taas. Buksan ko nga. Ayan, ayan. Tapos, ngayon, bago ako nag-service, nagawa ko na yung kuko ko. Nung nag-service ako sa maghapon, meron pa siyang parang 6 or 7 na charge. Yung ganyan, ilaw. So, tapos ilang client na yung nagawa ko. Mga 5 or 4, mga ganun. Tapos, hanggang nung pag-uwi ko dito, magagamit mo pa rin siya kasi parang mga 7 pa yung battery niya. So, sobrang tagal niya bago malubat.
Tapos, ito nga pala guys ay manlawa. Ganyan. Nakatenga siya, diba? Nakabukas. Kapag hindi mo siya ginagamit, kusa siyang namamatay. Gagawin mo, i-off mo na lang muna siya, tapos saka mo siya ulit buksan bago mo siya mapagana kasi nag-automatic off siya. Parang kahit naka-on siya, nag-automatic off siya. So, maganda pa dito guys ay touchscreen na rin siya guys. Ayan, wala siyang button, touchscreen. Ganyan, touchscreen na siya. Tapos, yung ilaw niya is red na rin. Red light na rin siya. Diba? Tapos, sobrang init ito guys. Alam mo ba, lagi kasi ako hindi nalulutuan ng gel polish. Lagi akong nahihilawan. Minsan kumukulubot siya kasi hilaw. Yung hindi siya natutuyo ng gusto. Tapos, minsan yung gilid, na hindi natutuyo, diba sabi ko nga sa inyo. Ito kasi, ang ilaw nito hanggang gilid meron. Ayan o. Diba? Gilid. Ayan o, gilid. Gilid. So, pati sa loob sa baba meron din. Bukod sa taas. So, talagang sure na matutuyo yung gel polish nyo. Tapos, ito ay magnetic na rin siya. Magnetic. Hindi ko lang tinanggal yung plastic na blue kasi nga para kapag di ba may minsan yung mga gel polish dumidikit sa sa mga gilid, protektahan din yung mismo loob ng UV. So, hindi siya madudumihan. So, ayun. Tapos, sobrang init niyan guys. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos, kahit 60 seconds lang, kahit hindi mo na siya ulit-ulitin, sure na tuyo yung gel polish. Tapos yung sumunod guys, kasi nga, dahil nga nasira na rin yung aking drill. Bumili diba ako ng drill bago mag-October. Kasi nga sabi ko magdi-December, gusto ko naman may bago akong drill. Tsaka gusto ko kasi yung mapulido mo ba yung paglinis sa mga gilid. So, bumili ako ng drill bago mag-October. Tapos, nasira din siya. Hindi naman nasira yung drill, nasira yung mismong wire. Basta laging wire yung nasisira sa akin. Hindi ko alam kung bakit. So, ngayon, dahil nga, sabi ko, wala akong gagamitin. Tapos, nakakahiya kasi yung bilang ko, laging inaayos-ayos ko pa siya kasi nga, namamatay siya ng kusat kasi nga yung sira yung wire. Tapos, yung drill ko naman, yung huling-huling gumawa ako ng kuko, hindi na talaga siya gumana yung wire niya. So, talagang kahit ayoko pa sanang palitan yun kasi gustong-gusto ko yung drill na yun dahil nga magaan lang siya. Tapos, parang heavy duty na rin. Talagang bumili ako. Napabili ako. And, ito ay rechargeable na rin to. Tapos, ayan. Portable nail drill. Ayan, 35,000 RPM na rin siya. Rechargeable siya. Tapos, ang maganda sa kanya ay replace naman. Tapos, ang gusto ko sa kanya kasi sobrang ganda niya. Medyo, hindi naman sobrang bigat. Parang kung 1 to 10, parang 1 to 5 yung bigat nito. Parang 50-50 siya. Ganun. So, madali lang din siya gamitin. Tapos, yun nga. Ganito na yung wire niya. Yan. And then, yung nito, ito, bago mo siya matanggal, ayan, nakalock siya. So, ikutin mo muna siyang ganun bago mo siya matanggal. Diba? So, siya, tapos ikot mo ulit para mag-lock. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tsaka, basta ang ganda niya, guys. Sobrang ganda niya, diba? Ang lakas mo kay mayaman. And then, rechargeable na rin to guys. So, since nung binili ko to, sinurge ko siya kasi nga, para just in case meron akong client, naka-charge na siya. Pero since nung binili ko to, isang beses ko pa lang siya sinacharge. Ayan, ditanggal siya. Pwede mo siya ilipat dito. Pwede mo siya ilagay dito. Pwede din sa kabila. Depende sa'yo kung kaliwete ka or ano. Ayan.
Tapos, meron na rin siyang, pwede mo na siyang isuksok kahit saan para hindi, ayan. Hindi ako mahilig sa pink talaga, guys. Gusto ko talaga black. Wala lang. Gusto ko lang kasi yung kulay niya. Kasi pink and gold. Ayan. Nga pala, guys, pag chinarge mo siya, kailangan mo siya i-on. Kasi para makita mo yung under ng battery. Yung battery 96. Tapos, ito yung forward and reverse. Ayan. Ginagamit ko to, halimbawa kapag cuticle, mga 10 lang. Or 11, ganyan. Pero kapag yung mag-re-remove ako, inaano ko siya ng mga 15, 17. Tapos, kapag naman magbabap lang ako, naano ko lang siya ng mga 7, ganyan, 8. So, yun. Pakita ko sa inyo, guys, kung gaano siya kalakas. Tapos, affordable ko lang din ito nabili. Kasi nga naisip ko, guys, ito nga pala, guys, ay may kasama mga charger, ha. Tag-isa silang charger. Naisip ko kasi na bibili na naman ako ng mura. Tapos, mamumroblema na naman ako. Saglit ko lang na naman siya magagamit. Tinignan ko yung mga reviews naman ito. Magaan din to, guys, magaan. Para ka lang may hawak na cellphone. Yan. Ito, lakas na. Sobrang lakas na. Dati naiilang ako kasi parang nanibago ko dahil parang mabigat. Pero nung nito na, nung mga lagi ko na siya nagagamit, medyo na siya. Parang para sa akin, okay na. Sa totoo lang, lahat naman ng mga pinalitan na gamit, mga gumagana pa naman. Kaya lang kasi kapalitan nyo ng wire, ganyan. Pero, yun, i-PM nyo ako, guys, kung gusto nyo, kung may mga gustong hingin na lang, lalo na yung mga nagbaguhan, tapos hindi pa talaga kayang bumili ng gamit nila, i-PM nyo kung gusto nyo hingin na lang sa akin. Ibibigay ko na lang sa inyo. Bahala na kayong magpa-ship. Ganon. Bigyan nyo na lang sa akin yung address, tapos kayo na lang magbayad ng shipping. So, pero kasi nakakaya na maibigay sa inyo ng ganon. So, gusto nyo, free kong ibibigay sa inyo, guys. Doon ko pa naman sinasabi na ibibigay ko na yung mga gamit na yun. Kasi nga, gusto ko na siyang ma-dispose. Pero gusto ko siyang ma-dispose, pero gusto ko rin naman na mapakinabangan pa nga iba. Kasi yung iba naman talaga gumagana pa. Tapos yung iba maganda pa. Kaya lang, yun nga, parang nagkaroon ng problema sa wire. So, dati ko kasi yung UV, nung nasira yung wire, pinalitan ko lang talaga yung pinaka-wire niya. Yung yung pinaka-dulo, yung sinasaksak sa UV. Na-unbox ko na rin naman ito. Kumbaga, papakita ko na lang ulit sa inyo yung mga binili ko. Tapos, papaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nga naman bibili. Ito, bumili ako nitong magnetic na yun nagaya ng, kasi nga gusto ko mag-nail art. Nahihirapan ako naman mag-nail art dahil nga hinahawakan ko lang mismo fake nails. So, kaya bumili ako ng ganito kasi para meron akong stand at hindi ako mahirapang hawakan. And then, nabili din ako ng foil, yung gold, mga gold, ganyan. Kasi may mga, feeling ko may mga gusto magpagawa sa akin, may mga gold. Kaya lang, wala akong ganito. So, bumili ako ng ganyan. Yan, pang nail art. Ito yung pinakapandikit ng sa kuko. Sa ganito. Para dumikit yung fake nails dito. So, ayan yan. Bumili ako. Alam nyo guys, wala na kasi akong ring light. Dahil nga nasira na rin yung stand niya. So, ayan. Kasi, bumili na rin ako ng extra nail remover. Kasi, paubos ko yung aking nail remover. Ayan. Mas bet ko to guys, sa totoo lang. Kaysa dun sa isa. Kasi, ang tagal maka-remove nito yun, bababad mo pa. Bababad mo siya mga 10 to 10 minutes, mga ganyan. Tapos, bago talaga siya lumambot as in. Pero ito kasi, saglit lang, makikita mo, nagpuputukan agad yung mga gel polish, ganyan. So, bumili na ako ng ganito. Ano pa ba yung gusto ko ipakita sa inyo? So, wala naman akong gustong ipakita.
So yun nga, syempre, shoutout sa mga bago nating viewers, bagong subscribers, and yung mga dati nating manonood pa. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa inyo. Guys, dito lang nagtatapos yung ating video. So, ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel at nagustuhan mo itong video to, pakiclick naman yung like. At syempre, wag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. Naman guys, thank you for watching. Bye!